Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Second stanza. Let me throne of mercy find a sweet relief. Amen. Kneeling there in deep contrition. Yes, Lord, help my heart. Let's sing the chorus. Savior, Savior, hallelujah. Savior. God bless you po. Pass us by, Lord. Hallelujah. Come, hallelujah. Manatili ka sa aming kalagitnaan. Dahil ito'y pangako mo, Panginoon. And we believe you are here in our midst. Hallelujah. You're passing right now. Hallelujah. And touching every need. Hallelujah. This night. Oh, we thank you so much, Lord. Our Savior, still, Lord, ikaw lamang aming kailangan. Ikaw lamang aming tagapagligtas magpakailanman. Ikaw ang nag-iisang nakilala namin, hallelujah, na nagligtas ng aming mga buhay. Purihin ka sa gabing ito. Luwalhatiin ka, O Diyos. Hallelujah. Tayo manalangin. Minsan pa, mga baging Diyos at magmahal na aming Ama sa langit, muli kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan, sa iyong luklukan ng awa. Kung maaari, Lord, kami luluhod sa iyong presensya dahil kinikilala namin na ikaw lamang ang dapat luluhuran. Ikaw lang ang dapat bibigyan ng karangalan. Hallelujah. Ikaw lang ang dapat, Lord, tumanggap ng kaluwalhatian sa gabing ito, sa lahat ng iyong gawa, sa lahat ng buhay mong testimony sa buhay namin. Tunay buhay ka, Panginoon. Hindi ka patay na Diyos na aming pinaglilingkuran. Hallelujah. Ika'y gumagawa in action sa buhay namin. May ginagawang pananampalatayang ito na aming tinanggap. Ang pananampalataya ng aming Panginoong Kristo Jesus.
Hallelujah, na minsan namatay at nabuhay na maguli. May kapangyarihan na gumagawa. Hallelujah. Mayroong Espiritu na bumuhay. Hallelujah. Sa aming Panginoong Kristo Jesus mula sa mga patay. And still, He's working right now. At kaya niyang magbuhay ng mga patay na pananampalataya. Kaya niyang magpagaling. Hallelujah. Kaya niyang magligtas. Kaya niyang, hallelujah, gumawa ng makapangyarihang gawa sa aming kalagitnaan. Dahil, Lord, binuhay mo ang aming pag-asa nang ikaw ay nabuhay na maguli sa mga patay. Buhay ang aming pag-asa. May kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Kristo Jesus. And that's why aming pananampalataya ay buhay. May kapangyarihan. Hallelujah, yung mga paggawa sa buhay namin ay may kapangyarihan. Ang mga testimony sa buhay namin ay may kapangyarihan. Hallelujah. May Espiritu in the inner man. Hallelujah. Mighty working in our hearts. Hallelujah. And that's why ang kanyang mga gawa ay buhay, makapangyarihan sa buhay namin. Salamat sa gabing ito, Lord. Kundi sa iyong banal na Espiritu na nanahan sa amin, wala kaming kalakasan, Panginoon. Hindi namin kayang gawin ang mga bagay na iyong ipinapagawa. Sa tao, sa laman ay hindi namin kaya. Pero sa aming Diyos, hallelujah, sa Espiritu ng Diyos na nanahan sa amin, siya yung nagpapalakas sa aming mga kaluluwa, sa aming mga puso. And that's why your grace, Lord, hallelujah, ay tunay kamangha-mangha sa buhay namin. Ang iyong pagtawag, ang iyong paggawa, ang iyong mga pagkilos sa buhay namin ay kamangha-mangha, O Diyos. Totoo. Ang iyong mga paggawa, totoo. Totoo ka naming Diyos na buhay. Hallelujah. You're not a liar, God. Hallelujah. Ikaw ay katotohanan na Diyos na aming nakilala. And that's why totoo na ang iyong mga pagkilos. Totoo ang iyong mga paggawa sa buhay namin. Ama't kuminsan, Lord, sa laman na hindi namin nakikita. Pero Lord, kung bubuksan namin ang aming mata ng pananampalataya, ang mata ng Espiritu, hallelujah, ay makikita namin. Merong Diyos na kumikilos. Merong Diyos na nangungusap. Merong Diyos na nagtuturo. Hallelujah. Merong Diyos na gumagabay. Hallelujah. Sumasabay sa amin sa tuwi-tuwi na. Hallelujah. Dahil hindi mo kami pababayaan. Hallelujah. Di iwan man. Hanggang sa katapusan ng sanlibutan, sasamahan mo kami. Oh, what a great privilege, oh God, na makita ito. Hallelujah, na meron kaming malaking Diyos na kasama. Kahit kami maliit, Lord. Hallelujah. Pero meron kaming malaking Diyos na kasama. Greater than, hallelujah, than, hallelujah, hallelujah, na nasa sanlibutan. Mas dakila siya na nasa sanlibutan. Mas dakila sa aming kaaway. Hallelujah. That's why nagtatagumpay ang bawat isa sa amin. Sumusulong, nagpapatuloy kahit maraming mga kahinaan. Salamat sa kalakasan sa gabing ito. Salamat sa mga kagalingan, sa mga karamdaman. Salamat sa pagtatayo mo sa amin, Lord. Hallelujah. Purihin ka sa gabing ito. Minsan pa muli, Lord, tunay, buhay ka. Hindi ito, Lord, mahindian ng aming pananampalataya na iyong linigay sa buhay namin. Ikaw ay totoo na gumagawa sa buhay namin. Kaya't minsan pa, Lord, sa aming pagdulog, sa aming muling pag-aaral ng iyong mga salita, hayaan mo ng katotohanan, ang iyong Espiritu, Lord, na siyang patuloy na manguna, gumabay, magturo sa amin sa mga sandaling ito sa buong katotohanan na nais mo muling ituro, ipakita, Lord, sa amin sa gabing ito. Lord, hindi namin kayang arukin ang iyong mga salita kung walang inspirasyon ng iyong banal na Espiritu. Pero thank God, Lord, salamat, kamangamanghang iyong gawa, Panginoon. Hindi namin dati maunawaan ang mga bagay na ito, pero from glory to glory, from step to step, hallelujah, habang kami nagpapatuloy sa pananampalataya, dinadagdagan mo kami ng karunungan, ng kaalaman sa iyong mga salita, o kung paano ipamuhay ang iyong kalooban, Panginoon, kung paano namin pananganan ng lubos, sawakan ng lubos,
ang mga bagay na mga makalangit na iyong hinanda sa amin. Hallelujah! Ang mga pagpapalang nakahanda sa amin, hindi ito malirip ng sanlibutan. Pero salamat na lirip namin, nakikita namin na aming mga pagpapagal ay hindi masasayang. Hallelujah! Kami nagtitipon, hallelujah, ng mga bagay na mga eternal sa sangkalangitan. Mga kayamanan na hindi mananakaw, ni mabubulok, hallelujah. Mga kayamanan na hindi na kailanman mawawala sa amin. Itong aming kagalakan, bahagi kami ng eternal na Diyos. And that's why itong aming kagalakan, ang mga bagay na eternal. And that's why nagpapatuloy kami, Panginoon, humahakbang kami. Dahil sa pananampalataya, upang ma-attain namin pa ang mga bagay kung sa tingin ng tao ay hindi namin ma-attain. Pero by faith, hallelujah, nagpapatuloy kami na attain namin ang mga perfectness na yung ilinagay, hallelujah, sa aming harapan dahil sa iyong biyaya. Hindi sa amin, kundi sa iyong paggawa, Panginoon. Bless once again your word this night. Bless everyone, bless every heart, bless every needs, Lord. Hallelujah, of thy people. Hallelujah, we humble ourselves to you once again. Come, Lord, to our hearts. Sabayan mo na yung Banal na Espiritu ng iyong mga salita sa gabi ito at pagpalain ng bawat isa. Ikaw nakakatalos ng aming mga pangangailangan. Sa iyo kami nagtitiwala, meron ka ng linaan. Hallelujah, at meron ka ng ginagawa at gagawin pa. Hallelujah, itong aming pananampalataya. Purihin ka sa gabi ito. Salamat ng marami sa iyong mga kabutihan, sa iyong mga pagkilos at mga paggawa, sa iyong katapatan sa buhay namin. Ang lahat ng ito ay aming maingat na ibinabalik ang lahat ng kaluwalhatian. Sa iyo lamang ang lahat ng ito. Sa tanging pangalan ng aming manunubos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Everybody say amen. Purihin ang Panginoon. Isang pinagpalang gabi ang aking bagbati sa bawat isa. Abang tayo nakatayo ay hindi natin nabalahin ng mga pagkakataon. Just one verse ang ating mabasahin. From 1 Timothy chapter 6, 12. Sabi rito, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art called, and hast professed a good profession before many witnesses. Ang Diyos ang mga patuloy na magpala sa kanyang mga salita. Everybody say amen. God bless you all. Tayo po'y maupo na mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Salamat sa pagkakataon muli na ipinagkaloob ng Diyos na para makapag-minister sa inyo at makatulong upang ang pananampalataya natin ay patuloy na lumago at madagdagan. Sama-sama po tayo. Lahat tayo ay nangangailangan, mga kapatid. Amen? Ang lahat ay may mga pangangailangan sa gabing ito. Purihin ang Diyos. Salamat sa mga gawa ng Diyos sa buhay natin na patuloy na hindi ito mahindian ng kaaway na totoo. Mayroon tayong Diyos na sinasampalatayanan na gumagawa sa mga pananampalataya ng bawat isa sa atin. Salamat sa kanyang mga salita, sa mga nagdaang mga panahon, mga linggo na lumilipas, na tunay na ang Diyos ay patuloy na nag-instruct sa atin, sa ating pananampalataya upang patuloy na maturuan pa ng lubos sa mga kalooban ng Diyos. Dahil ito yung pagkatawag talaga natin, mga kapatid. Amen? Ang tunguhin ang kasakdalan, tunguhin ang mga bagay ng mga makalangit, magpatuloy na ating abutin ang mga bagay na pinapabot ng mga salita ng Diyos. Dahil marami pang mga bagay na dapat natin maabot. Lahat po tayo ay nangangailangan upang maabot ang mga bagay na pinapabot ng Diyos sa buhay natin. That's why ang pananampalataya po ay humahakbang, mayroong action. Amen? Buhay ang pananampalataya natin. Amen? Nagpapatuloy ang pananampalataya natin. Hindi tumitigil. Amen? Hindi umayaw kahit maraming struggle. Amen? Maraming battle, maraming labanan. Sino ang nakakaranas ng maraming labanan sa araw-araw? Totoo po, mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay maraming labanan, maraming struggle. Amen. Kung hindi tayo lalaban,
Susuko tayo, hindi tayo magwawagi. Praise God. And that's why kahit anong pagpipigil ng kaaway sa buhay natin, maraming mga pagpipigil ang kaaway, kung inyong makikita lamang, mga kapatid, amen? Nais niyang alisin ang kagalakan natin sa pagpapatuloy sa pananampalatayang ito, sa pagkikipagbaka. Dahil kailangan talaga ng Panginoon ng mga makikipagbaka o mga soldiers of Christ na matatapang, merong good courage. Amen? Matapang upang lumaban sa kaaway, magpatuloy. Praise God. Hindi tumitingin sa kaliwa, sa kanan, kundi nagpapatuloy. Praise God. At salamat sa pangako ng Panginoon, kasama natin siya, mga kapatid. Siya yung nangunguna sa labanan. Praise God. Pag ang Diyos ang nanguna sa labanan sa buhay natin, tiyak ang tagumpay. And that's why, salamat sa Diyos na patuloy tayong nagtatagumpay sa biyaya ng Panginoon. Amen. Hindi ito yung kalakasan natin, mga kapatid. Kung mananalig tayo sa ating bisig ay sinusumpayan. Hindi kailangan niya ng Diyos, mga kapatid. Pero nananalig tayo sa bisig ng Diyos. Amen? Hallelujah. And that's why may pagtatagumpay. Purihin ang Panginoon. Kaya at manalig tayo sa bisig ng Diyos, huwag tayong magtiwala sa ating sarili, kakayanan, sa ating lakas, sa mga na ating nahawakan, maging ito'y material man, mga kapatid, ay huwag tayong manalig dyan dahil mawawala yan. Mauubos yan, mga kapatid. Amen? Huwag natin masyadong ilagak ang ating mga focus sa mga bagay na nawawala, faded away. Amen? Hindi mananatili, shall perish. Mawawala ang lahat ng yan, mga material na mga pagpapala. Yes. Pero ini-enjoy natin, di ba? Pansamantala lamang yan. Pero salamat sa Diyos na nagkakaloob ng lahat ng mga bagay. Pero higit sa lahat, let's hold on sa mga bagay na hindi na mawawala. Amen. Para tayong nag-iipon ng isang kayamanan na hindi na mawawala. Higit na kayamanan, mga kapatid, sa kalangitan. Na ito'y naghihintay para sa atin, mga kapatid. Dahil doon tayo tinawag, mga kapatid. Amen? Hindi po tayo tinawag sa walang kabuluhan. Hindi tayo tinawag sa mga bubulok na mga bagay. Tinawag tayo sa eternal life. Amen? Eternal. And that's why ang buhay natin ay eternal. Sino na nakatanggap ng eternal life? Taas ang kamay, mga kapatid. Ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus ay tumanggap na, amen, ng eternal, ng walang hanggang buhay. Purihin ang Panginoon. That's why hindi na tayo na mamamatay. Diba? Kung mamatay ang physical, natutulog lamang tayo. Praise God! Salamat sa pag-asa na yan, mga kapatid. Isang araw, pagtulog natin, kung mauna tayong matulog, mayroon pa rin pagkabuhay na maguli. Mauna pa tayo. And then sama-sama, magkikita muli. Salamat sa buhay na pag-asa ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. And that's why, walang kabuluhan ng ating mga pagpapagal. Hallelujah, mga pagsisikap sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya let's pursue yung mga bagay na hindi na mawawala sa atin. Katwiran, pananampalataya, pag-ibig, nakasulat yan. Mamaya ay ating makikita yan sa isinulat kay Timothy. Praise God. Dahil totoo na kailangan natin makipaglaban ng mabuting makikipagbaka sa mundong ito. Amen? Kailangan ng Diyos ng mga tapat, ng mga kawal, na tapat din nakikipagbaka. Amen? Praise God. Sa araw-araw na ating mga buhay ay kinakailangan ng mga tapat upang ipaglaban ang pananampalatayang ito na ibinigay sa atin once lamang, mga kapatid. Praise God. Kailangan natin ipaglaban ang pananampalatayang ito. Kaya sa gabing ito ay pag-usapan natin ang simpleng salita ng Panginoon, lay hold on eternal life. Lay hold, manangan. Manangan tayo sa walang hanggang buhay. Manangan ka sa buhay na walang hanggan.
Sa ibang salin ay sinabi ron, take hold of eternal life. Or keep holding on to eternal life. Yan ang dapat natin panghawakan o hawakan ng matibay at ating i-pursue sa ating mga buhay. Kinakailangan talaga natin ng lakas, ng perseverance na galing sa Diyos upang ito'y ating mapananganan ng lubos. Kung ano yung ibinigay ng Diyos sa atin nang tayo sumampalataya. At nasa atin na ito, mga kapatid, ang eternal life, I believe. Lahat tayo rito at sumasampalataya, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay, I believe, meron ng buhay na walang hanggan sumasandaling ito. Pero sa kanila na hindi sasampalataya ay meron ng hatol na nakahanda sa kanila. Pero salamat, ang biyaya ng Diyos ay bukas pa rin hanggang sa panahon natin, mga kapatid. Sumasagana pa rin ang biyaya ng Diyos. Ang Diyos ay tumatawag pa rin. Amen? Patuloy pa rin ang biyaya niya ay dumadaloy sa ating panahon. At hanggang sa matawag ang huling predestinated na anak ng Diyos ay sama-sama na tayo sa pangako ng Panginoon na ito. Praise God. At atin nang i-enjoy ang mga bagay at magiging sabihin na natin, mananamnam natin ng lubusan, makikita natin ng mukhaan, sabihin natin, mahawakan natin ng lubusan ang mga pangako ng ating Panginoon. Praise God. Sino ang gusto niyo makita, mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoon? Siyempre, ang ating Panginoon, di ba? Higit sa lahat, dahil siya talaga ang dahilan sa ating mga buhay. Amen. Napakainam, mga kapatid, na ma-inlove sa ating Panginoong Kristo Jesus. Amen? Dapat yan ay makita natin na ang biyayang ito na ating tinanggap ay tunay kamangha-mangha, kagilagilalas. Kaya nararapat din naman kung paano ang biyayang ito na ating tinanggap ay may ibahagi rin naman natin. That's why may mga kalumbayan kung minsan nakikita natin ang ating mga mahal sa buhay na parang walang pagpupursigi sa mga bagay ng mga kalangit, di ba? Parang kung titignan natin ay parang ang kanilang mata ng pananampalataya ay hindi nila lubos, maaninag, makita ang kaluwalhatian ng Diyos o mga gawa ng Diyos, o mga kalooban ng Diyos. And that's why naipagpapalit nila ang mga gawain, naipagpapalit nila sa mga bagay na walang kabuluhan, mga kapatid. Amen? Naipagpapalit nila ang mga bagay na makalangit sa mga maliliit lamang na mga bagay na hindi magtatagal at mauubos, mawawala ang mga bagay na ito. Pero kung maiintindihan lang naman nila ang biyayang ito na ating tinanggap, mga kapatid, mabubuksan lamang ng lubos ang kanilang pagkaunawa ng kanilang mata ng pananampalataya. Praise God. Oh, napakaraming nakahandang mga bagay, mga kayamanan sa sangkalangitan ng mga nakahanda para sa atin, mga kapatid. Na hindi ito kailanman maliririp ng natural na tao. Pero praise God, abang tayo nagpapatuloy, unti-unti natin nasisinag, di ba? Nasisilip. Hallelujah, lumalaki ang ating nakikita sa biyaya ng Diyos. Amen, totoo yan. Dahil nung una, dumaan tayo siyempre sa pagkabata. Dumaan tayo step by step, di ba? Nang tayo nabautismuhan. Siyempre, dadaan tayo sa pagkabata, sa pananampalataya. Pero kung tayo magpapatuloy, kahit maraming mga struggle, maraming mga labanan, at nagpapatuloy tayo unti-unti, may mga tagumpay na ating na-attain, may mga pagpapala tayong nakakamtan sa mga salita ng Diyos. Amen? At nakikita natin yung paglago, nakikita natin step by step. Lumalago ang ating pananampalataya sa Panginoon. At sa patuloy nating paghakbang habang palapit na palapit ang pangako ng Panginoon, nakikita natin paliwanag ng paliwanag ang ating nakikita sa biyaya ng Diyos sa mga kayamanan ng Kanyang mga salita na Kanyang inanda sa atin. And that's why pinapagalak tayo unti-unti ng Panginoon, mga kapatid. Totoo, ang pangako ng Panginoon, mayroong higit na kagalakan na ipagkakaloob ng Diyos sa Kanyang iglesia sa huling panahon. Malulubos ang ating kagalakan.
Kaya yung ating pagdalo sa mga gawain, ang mga pagkilos ng Diyos, hallelujah, na ating nararanasan, isang kayamanan yan para sa atin. Na hindi natin makakalimutan, isang step yan ng paggawa ng Diyos upang patuloy tayong magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon na mayroong mainam pa, mas mainam pa sa ating mga nararanasan ngayon. Amen. May mas mainam mga pagkilos ng Diyos. Mas may mainam pang paggawa ng kapangyarihan ng Diyos sa ating kalagitnaan na naghihintay hallelujah, through His mighty power, mga kapatid. Merong naghihintay na higit pang kapangyarihan na ating inihintay. That's why nagpapatuloy tayo, mga kapatid. Amen? Sinong kasama kong magpapatuloy? Praise God. Totoo, marami tayong struggle sa buhay na ito. Okay. Kulang ang oras ko. Susundin ko ang inspirasyon ng Panginoon, mga kapatid. Pero hayaan ninyo na aking ibigay kung ano ang nais ng Diyos sa gabing ito. Sa ating context na ating binasa, dito ay si Paul nag-advise kay Timothy dahil sa kanilang panahon, maging sa ating panahon na naisulat niya na, ay totoo na mapanganib ang ating panahon, mga kapatid. Amen? At kung sa panahon nila ay mapanganib, mas mapanganib ngayon sa ating panahon. Parang nakita yan ng ating kapatid, Branham, pag mga espiritu ay umahon na sa isang kalaliman, at narito na sa huling panahon ng mga espiritong yan, mga kapatid, upang mandaya, hallelujah, sa mga hindi sasampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya ang daming nadadaya ngayon. Kaya dito si Paul, sa panahon pa lang ni Timothy, ay ganun na lamang ang pag-a-advise niya, pag-a-admonish niya, pagkokoman niya kung ano ang mga bagay na dapat niyang gawin. Hallelujah, bago siya mawala. Dahil dito si Paul, kung inyong papansinin, si Timothy ay siyang anak niya sa pananampalataya. Nais niyang isalin kung ano yung kanyang tinanggap sa Panginoon ay ibigay din naman niya sa kanyang anak sa pananampalataya. And that's why ganun na lamang ang pag-advise ni Paul sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timothy. Dahil kailangan niyang manangan hindi sa mga bagay sa sanlibutan ito, hindi manangan sa buhay na walang hanggan. Amen? Hindi na kailanman mawawala sa kanya. Ito ang dapat niyang sundan, ipurso sa kanyang buhay, hindi yung mga bagay ng sanlibutan. Kaya nga kung yung papansinin, ang context ay meron dito, yung, di ba, yung love of money, praise God, na pinagsisimulan ng mga, di ba, root of all evil. Naalala ko tuloy yung balita, di ba? Yung mga nawawalang mga sabungero. Praise God. Ano kayang ugat nito, mga kapatid? Pera. Pag-ibig sa pera. Kung bakit nila nagagawa ito, pumatay ng kapwa nila tao. Di ba? Dahil sa pera. Milyon-milyon. Kaya nilang gawin kung anong gusto nila dahil sa pag-ibig sa salapi, mga kapatid. Nakita ko yun sa comments nila. Ay, totoo. Meron din talagang mga nagbabantay sa ating panahon. Kahit hindi mananampalataya, alam nila ang salita ng Diyos, mga kapatid. Naririnig nila. Amen? Kaya nga, pag mahal mo ang sanlibutan, mahal mo ang pera, siyempre, hindi mo mahal ang ating Panginoong Kristo Jesus. Diba? That's why mas inuuna mo mga bagay na walang kabuluhan. Mas sigit ang mga bagay sa iyo, ang mga bagay na pansamantala lamang. Pero kung tinanggap mo na ang buhay na walang hanggan, I believe mas sigit sa iyo ang mga bagay na mga eternal sa buhay mo. Gagawa ka ng paraan, amen? Upang hindi mo lang matakasa, o sabihin natin, ma-skip ang mga gawain kung maaari lamang, di ba? Sa mga nagtatrabaho. Dati hindi natin kayang umabsent para hindi natin kayang ipagpalit. Pero ngayon, di ba, sa biyaya ng Diyos, kuminsan, kinakailangan umabsent para makadalo sa gawain. Nalala ko tuloy yung poll ninyo, mga kabataan di ba, sa August na inyong camp.
youth camp. Parang mas marami yung indisure, Mas marami yung indisure, Pinindot ko. Tinignan ko lahat ng pangalan, Bakit kaya indisure? Siyempre, may mga nag-aaral, may mga nagtatrabaho. Pero mga bataan, ito isang paalala ng Panginoon. Kaya nyo kaya? Kaya nyo? Kaya nyo isakripisyo, magpaalam sa inyong mga boss, sa inyong teacher, pansamantala? Kaya? So, isang hamon. Diba? Struggle. Kailangan nyo makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. I believe, ipagtatanggol tayo ng Diyos. May paraan ng Diyos, mga kapatid. Kung nakikita ng Diyos ang ating mga desire, laging may paraan ng Diyos. May magagawa ang Diyos. Laging umalingaw-ngaw dito, may magagawa ang Diyos, mga kapatid. Huwag natin ipagpalit, hallelujah, ang mas kayamanan na ating tatanggapin sa mga gawain ng Diyos, sa mga bagay na kayamanan na mawawala ito, mga kapatid. Mauubos ito. Pansamantala lamang yan, na-enjoy natin. Pero may paraan ng Diyos sa lahat ng mga bagay sa ating mga pangangailangan. That's why, suriin natin ang ating pananampalataya kung minsan. Dahil pag may mga gawain na inipagmapalit pa natin minsan sa mga bagay na sabihin na natin may ginawa, di ba? Parang question mark para sa akin kung ang pananampalataya mo ay nakatuon sa mga eternal na bagay. Gagawa ka ng gagawa ng paraan sa tulong ng Panginoon. Kung hindi kaya, naiintindihan niya ng Diyos. Alam ng Diyos ang iyong mga desire. Alala niyo yung mga example minsan, di ba? Yung dalawang, sabihin na natin, believer. Yung isa, alalang-alala na hindi makakadalo sa gawain dahil hindi pinayagan ng boss. So, andun siya, nagtatrabaho. Pero yung isa, nakapagsimba, nakadalo ng gawain. Pero nang nasa gawain siya, ang layo naman ng isip. Pero yung wala sa gawain, ang isip niya yung sa gawain. Baliktad, di ba? Sino ngayon ang pinagpala, mga kapatid? You see? May mga ganon, mga sitwasyon minsan sa buhay natin, mga kapatid. Kailangan talaga natin makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Then lay hold. Hawakan nating matibay kung ano yung kinakailangan nating hawakan sa ating pananampalataya, mga kapatid. So dito si Timothy ay nag-a-advise dahil totoo sa panahon niya pa lamang ay marami ng espiritu na nais, sabihin na natin, humadlang, gumapi o labanan ng pananampalataya niya. And that's why dito si Paul ay patuloy na nag-a-advise sa kanya na makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Fight a good fight of faith, lay hold on eternal life. Wherein, diba? Which you gave. Keep holding on to eternal life to which you were called and about which you gave a good testimony in front of many witnesses. So may karanasan na si Timothy kung paano may mga witnesses na siya ay tinawag ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Siya ay may pagkatawag na dapat gawin na ipinagkatiwala sa kanya sa pamamagitan ni Paul. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. That's why wag natin hayaan na ating mga pagkatawag ay madungisan, sabihin na natin, tawanan ng kaaway. Kundi let's, di ba? Let's ipakita natin ang totoong testimony na ating tinanggap sa pananampalatayang ito sa mamagitan ng mga witnesses. And I believe ang bawat testimony natin ay mayroong witnesses. Mayroong mga nakikita na tunay, buhay, totoo ang mga paggawa ng Diyos sa buhay natin. Amen, na ating mga nararanasan. May mga witnesses, mga kapatid. Amen. Sa ating mga karanasan sa pananampalataya, kung paano natin hinahawakan ng matibay ang pananampalatayang ito, ang eternal life na ating tinanggap. Amen. Na hindi natin na ipagpapalit, di ba? Kaya nga yung mga pangangaral, kung minsan, di ba, na naibibigay nila ang yung mga bagay na higit
Kahit walang-wala na sila ay naibibigay pa nila. Bakit? Siyempre, naibigay nila yung kanilang buhay sa Panginoon in the first place. Dahil hindi mo kayang magbigay sa Panginoon ng higit sa hindi mo kaya kung hindi mo naibigay ng lubos ang buhay mo sa Panginoon. I-surrender ang buhay mo nang tinanggap mo ang ating Panginoon. Hallelujah, hindi mo maibibigay ang lahat, mga kapatid. And then, sunod siyempre, yung pananampalataya na binigay sa atin. Na nag-a-abound, pag-ibig, dahil magiging walang kabuluhan ng lahat ng mga bagay, ang ating mga pagbibigay kung walang pag-ibig, walang pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Salamat dahil sa dakong ito, sabihin natin, purihin ang Diyos. Totoo ang kanyang salita. Nag-a-abound ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga pagpapala sa atin. Amen. Totoo, mga pagkilos at paggawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Yung mga pagkatawag ay na-exercise, praise God, ng bawat isa. Ang bawat isa sa atin ay may pagkatawag. Amen. Kaya na-exercise yung mga bagay na pagkatawag natin sa mga bagay na pinahintulot ng Diyos sa ating kalagitnaan, ambagan man yan, ang mga gawain sa mga paggawa, pagtulong, ano man yan, ang ating pananampalataya. So, purihin ng Diyos. Tunay, ang Diyos, kinukumpleto niya ang kanyang katawan. Amen. Kumpleto ang katawan ng Panginoon. I believe sa paggawa at pagkilos. That's why, kung makikita nyo, nagsusupply ang bawat litid, ay makakakilos ng malaya ang katawan. Sabihin natin, mas makapangyarihan ang paggawa ng Diyos kung ang pagsupply ng Diyos. Hallelujah, ang bawat measure ay nagsusupply sa bawat litid. Purihin ang Panginoon. Makukumpleto ang katawan ng ating Panginoon. Mas makapangyarihan ang paggawa ng Diyos sa ating kalagitnaan, mga kapatid. That's why di ba? Magpagamit tayo sa Panginoon. Huwag natin pigilan ang ating, sabihin natin, ang mga pagkatawag na itinawag sa atin ng ating Panginoon. Huwag natin pigilan dahil ang mga gifts sa ating kalagitnaan ay huwag natin pigilan kung minsan. Hindi lang, I believe, hindi lang iisa ang mag-i-interpret, hindi lang isa ang mag-speaking in tongue. Guys, ng Diyos, mas maranasan pa natin, one by one. Di ba? Sabi ron, ang salita ng Diyos. Dalangin ko, praise God. Amen? Yun yung nakita ko nakaraang linggo, mga kapatid. I'm waiting. Dalangin, kung hindi man mag-interpret, yung dati nang nag-interpret, o mag-prophesy, ang dati nagpa-prophesy, sana mayroon pang abutin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Mayroon pang pinapadama ang Diyos sa ating kalagitnaan. Magpagamit para sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay totoo. Anumang mga bagay na nasa iyong kamay, sabi ng Proverbs, hallelujah, kung ito'y nasa iyong kamay na gawin, kapangyarihan na gawin ito, o anuman yan, mga kapatid, na nadadama mo, huwag mong pigilan. Dahil may pangyayari, may lubos pang pagpapala ang Diyos na gagawin sa ating kalagitnaan, sa ating mga buhay, mga kapatid. Huwag natin pigilan ang udyok ng Espiritu sa ating mga buhay, mga kapatid. Ipagpatuloy natin, hallelujah, ang mga pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Huwag natin pigatiin, sabi nga ni Paul, amen? Don't quench. Huwag natin patayin ang ningas ng Espiritu, kundi pag-alabin pa natin sa ating mga buhay. Pag-alabin pa natin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya rito si Paul ay patuloy na nag-advise kay Timothy na makipaglaban ng mabuting pakikipagbaka dahil sa kanyang panahon na lamang ay talagang marami ng pakikipagbaka. Sa mga false teachers pa lang, sabi ron, sa panahon ni Paul, sa mga false brethren, meron, mga kapatid. Marami siyang kalaban sa mga nagtuturo ng mali. Kaya that's why kailangan nilang i-depend, kailangan nila ng makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Dahil sa kanilang panahon, marami na na-shipwreck o lumayo sa pananampalataya. Hindi nakipagbaka ng mabuti. Ang kanilang tinitignan ay kanilang mga pansarili. Sabihin na natin, ang kanilang tiyan. Kung
kung ano yung papakinabangin nila, mga kapatid. Kaya nga rito sa ating context, di ba, mabasa ninyo, na godliness with contentment is great gain. Dahil inaakala nila na ang paglilingkod sa Panginoon ay gain. Mayroong gain na pakinabang sa kanilang pansarili, mga kapatid. Pero higit, mga kapatid, ang godliness, ang mga bagay na eternal, ay may sigit na pakinabang. Kung ito yung ating makikita, ipupurso, lalakaran, mas may pakinabang tayo kaysa sa mga bagay, hallelujah, na mabubulok, mga kapatid. You see? And that's why mayroon talagang pagkikipagbaka sa ating panahon. Struggle sa pananampalataya. Kaya wag na tayong magtaka. Amen? Wag na tayong sabihin natin, malumbay. Kundi magkaroon tayo ng courage, tapang upang harapin ang mga struggle sa buhay natin. Wag na tayong magtaka kung may mga trials. Yan ang sabi ni Peter, di ba? Huwag tayong magtaka. Araw-araw, di ba? Fairy trials. Nag-aapoy pa nga yan. Huwag na tayong magtaka. Amen? Ang gawin natin, contend for the faith. Ipaglaban ng masikap ang pananampalatayang ito. Makipaglaban ng mabuting pakikipagbaka. Huwag natin takasan. Harapin natin. Amen? Harapin natin ang mga pakikipagbaka sa buhay natin. Huwag tayong tumalikod. Amen. Bigyan tayo ng lakas ng Panginoon. Dahil may pangako ang Panginoon. Ang Diyos ay nagbibigay ng kalakasan sa kanila na mahihina. Yung mga mahihinang tuhod ay palalakasin ng Panginoon isang araw. Hallelujah! That's why take good courage. Hallelujah! Yan ang sinasabi ng Espiritu kay Joshua. Hanggang sa ating panahon, maging matapang tayo sa ating panahon. Dahil mas higit pa ang labanan sa ating panahon. Sasabihin ko sa inyo, mas higit pa ang labanan sa ating panahon. Marami pa tayong kaharapin na kaaway sa ating panahon. Kung mga spirit pa lamang ng mga karamdaman, minsan natatakot na tayo. Gaano pa kaya? Sabi nga ng ating kapatid, Barbanham, kung ang mga karamdaman hindi natin kayang harapin o maipanalangin upang gumaling, gaano pa kaya yung rapture na ating hinihintay? Amen? Kaya nating umangat? Kaya ka natin tumanggap ng rapturing faith para umangat sa alapap? Para matanggap ang pangako ng Panginoon? Praise God. So, totoo, may labanan talaga, mga kapatid. Kaya nilalagay tayo sa mga labanan, mga karamdaman, sa mga trials sa buhay natin, na mga hinarap, sa pamilya man yan, sa individual, sa school, mga kabataan, sa ating tahanan, individual, ama at ina, sa magkakapatiran. Totoo, may labanan, mga kapatid. Hindi flesh and blood ang ating labanan. Babat nasa flesh tayo, pero hindi po karnal ang ating labanan. Ang labanan natin na spiritual, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul, kahit lumalakad tayo sa karnal, sa flesh na ito, ang labanan natin ay hindi karnal. Ang labanan natin ay spiritual. At may kapangyarihan upang tumibag, hallelujah, ng mga kuta ng kaaway. Woo! Glory to God, hallelujah. Salamat, mayroong kapangyarihan upang gumiba ng mga strongholds, ng mga kuta ng kaaway. Maraming kuta ang kaaway na kailangan matibag, mga kapatid. Hallelujah! Kuta sa pamilya natin, kailangan matibag ang mga espiritu ng kaaway. Purihin ang Panginoon. Yes, and that's why ganun na lamang ang ating mga prayers.
Pag tayo nagigising sa umaga, ingatan ang ating tahanan, ingatan ang ating mga anak, ingatan ang bawat isa sa atin, ang bawat individual. Dahil totoo, maraming kutang kaaway sa ating panahon. Maraming ginagawa ang kaaway upang paglupay-lupay, di ba? Manglupay-pay tayo sa ating pananampalataya. Hanggang sa manghina na tayo at mawala ng kagalakan. Mawala na nga ang mga papuri sa Panginoon. Mawala na yung pagsigaw natin sa presensya ng Diyos. Maraming kutang kaaway na linalagay sa ating harapan na kailangan natin tibagin sa pamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. Ang mga stronghold ng kaaway, mga kapatid, I believe walang magagawang kaaway kung ang Panginoon ang ating ilalagay sa ating unahan. Hallelujah. Kung siya ang ating, hallelujah, sasampalatayanan sa mga sandaling ito. Na anuman ating hilingin sa kanyang pangalan. Hallelujah. Ang kaaway ay manginginig na, mga kapatid. Kaya sa prayer natin mamaya, hayaan natin, itaas natin ang ating mga pangangailangan. Amen? Hallelujah. Ang pag-intercede sa ating mga mahal sa buhay, sa bawat individual, kinakailangan ng bawat isang interceding. Hallelujah! Ang spirit of interceding, ang mga panalanginin ng mga anak ng Diyos ay nangangailangan ng Panginoon. Nakakakita pa kaya ang Panginoon ngayon ng mga panalanginin ng mga anak ng Diyos? Nariyan pa ba kayo, mga kapatid? Mga nag-intercede sa kanilang kwarto, Lord, kabagan mo sila. Tulungan mo sila, tulungan mo kami. Tulungan mo kami may hakbang ang aming mga paa upang masunod ang iyong kalooban. Bigyan mo kami ng lakas, O Diyos. Hallelujah. Ito ang aming kailangan sa aming panahon. Ang kalakasan ng aming Panginoon. Hallelujah. In mighty way ay magawa ng Diyos na kumilos sa aming mga buhay. O Lord, tulungan mo po kami. Pero maraming kuta ang kaaway na dapat nating labanan. Gibain, mga kapatid. Hallelujah. The weapons of our warfare are not carnal, but through the Spirit na kaya itong magtibag ng mga stronghold ng kaaway, mga kapatid. By His mighty Spirit, I believe magagawa ito ng Diyos. Amen. Sumasampalataya ba kayo sa gabing ito, mga kapatid, na may magagawa ang Diyos? Dahil ang ating kaaway ay sa mga espiritu sa kahanginan. Ephesians chapter 6, alam natin na principalities of this world. Hallelujah, nasa kahanginan. Pumapasok yan sa mga social media. Ano yung ating mga pinapalo, mga napipindot, mga kapatid? Kumusta tayong lahat? Kumusta tayong lahat? Tulungan tayo, mga kapatid, na bigyan tayo ng lakas ng Diyos na, di ba, huwag masunod ang mga laman, ang pita ng laban, kundi malabanan natin ito. Hallelujah. Minsan pinaparanas tayo ng Diyos, pinapahintulutan tayo na maranasan ng mga bagay na yan. Na kung minsan ito yung nagbibigay sa atin ng kalumbayan sa ating pananampalataya hanggang sa hindi na tayo makapagpatuloy, makahakbang sa pananampalataya. Minsan pinaparanas yan ng Diyos hanggang sa makita mo na hindi mo kailangan ang lakas mo. Kailangan mong lakas ng Panginoon. Hindi kailangan yung karunungan mo upang masolve ang problema. Ang kailangan mo yung karunungan ng Diyos para masolve ang lahat ng problema. Ang kailangan mo yung magpaubaya. Amen. Yung kailangan mo ay magpakumbaba sa harapan ng presensya ng Diyos. Ang kailangan mo ay yield ang lubusan ng buhay mo sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Upang malubos mo ang tagumpay. Isang kinakailangan mo makita yan sa buhay mo. Bilang mananampalataya dahil may pakikipagbaka. Mayroong struggle sa ating pananampalataya. Kaya kung hindi pahintulutan ng Diyos ang mga labanan sa buhay natin, ang mga espiritu, hallelujah, ay hindi pinipigilan ng Diyos sa ating mga buhay. Minsan, hinayahayaan niya para makita natin kung saan na ba ang ating pananampalataya, kung nananalig pa ba tayo sa ating sarili,
o nananalig tayo sa salita ng Diyos, o ibinibigay natin ang pagtitiwala ng lubos sa ating Panginoon. Di ba? Kaya minsan, pinapahintulot ng Diyos ang lahat ng yan. Pero salamat, hindi pa rin naging huli ang Panginoon, mga kapatid, sa buhay natin. Nagbibigay pa rin siya ng biyaya, daan, way, para matakasan natin. Hanggang sa makita natin yung liwanag na ito pala ang biyaya ng Diyos. Siya pala ang kailangan ko. Ang kalakasan pala ng Panginoon ang kailangan ko. Para mapagtagumpayan ko ang mga bagay na ito. Di ba napakabuti ng Diyos, mga kapatid? Totoo, ang salita ng Diyos. Minsan ang mga temptation na pinapahintulutan ng Panginoon, pero siya pa rin ang nagbibigay ng daan para matakasan natin. Praise God. Common ito sa sanlibutan kung titignan. Common. Ibig sabihin, nangyayari sa kanila. Pero ang kakaiba, mayroon tayong Diyos na buhay na nagbibigay daan at nakikita natin ang daan ng Diyos sa mga bagay na kanyang ipinapahintulot. Amen. That's why all things work together. Amen. Amen. Sa kanila na nagmamahal sa Diyos. Dahil dito talaga tayo tinawag ang gawin ang purpose ng ating Panginoon. Okay. Hallelujah. Anong ibig sabihin ng lay hold on eternal life? Lumako tayo sa ating pinag-usapan sa gabing ito. Lay hold on means to take addition, to lay hold of, take possession, overtake, or attain to. Kailangan ma-attain. Attain. Presence. Present tense. Na-attain mo na. Ibig sabihin, nandyan na yan. Attain. Lay hold on eternal life. Kaya nga nasa atin na ang eternal life, di ba? Salamat sa salita ng Diyos. Mamaya ay isa-isay natin yan kung may oras pa matid kung anong ibig sabihin ng eternal life. Ano ba ito? Baka nasasambit lang natin o, di ba, naririnig lang natin yung eternal life na ito pero hindi natin lubos na napag-unawa na ito pala talaga tayo, ito yung buhay. Dahil patay tayo dati, pero binuhay ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Napakasapat ang biyaya ng Diyos. Baka parang sa pagtingin natin o pagtanggap natin ng eternal life ay ganun lang, mapatid. Pero yung andito pala na eternal life sa atin ay may kapangyarihan yan, mga kapatid. May buhay dyan. Buhay, hindi na natin buhay. Buhay na ni Kristo. Kaya sabi ni Paul, di ba? Ako'y nabubuhay na kay Kristo. Hindi yung buhay ko ngayon na hindi na ito buhay ko, kundi buhay na ito ni Kristo. Nang tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, hindi na tayo dapat ang makita. Yung buhay natin, hindi na dapat ang makita. Kundi buhay na ni Kristo na nagre-reflect sa buhay natin. Yun yung eternal life, yung Zoe. Hallelujah! Ang buhay mismo ng Diyos ay nasa atin na through Jesus Christ. Oh my, kung atin lang makikita, mga kapatid, hindi na pala, di ba, dapat ito yung bigyan natin ng higit ang buhay na ito. Bagamat iningatan natin, dahil ito'y templo ng Diyos, yes, kasama yan sa pagdidisiplina, kasama yan sa instruction ng mga salita ng Diyos na gawin natin, yes, disiplinahin natin ang katawan na ito. Dahil templo ng ating Panginoon, kinakailangan. Hallelujah. Pero higit sa lahat, yung nasa inner man, ay bigyan natin ng pansin kung ano yung nasa loob. Baka hindi natin nabibigyan ng daan na siyang gumawa ng lubos sa buhay natin. Kaya sa gabing ito, bigyan natin siya ng lubos na daan. Makita natin ang lubos. Meron pala dito, mas makapangyarihan. In this inner body, in our soul. Hallelujah, na binigyan ng buhay ng ating Panginoon. Ng buhay na ito, hindi na buhay natin, kaya nga hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Amen? Hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Ang buhay na ito ay para din naman sa iba. Ginagawa natin para din naman sa iba. And that's why nakapagbibigay tayo ng higit, di ba? Dahil hindi na ito yung buhay natin.
Praise God, kahit hindi natin minsan kaya, nagagawa natin, naibibigay natin yung para sa Panginoon. Amen. Di ba? Dahil salita niya, nasusunod natin, dahil salita ng Diyos, mayroong nag-e-echo sa ating loob. Gawin mo yan, dahil kalooban yan ng Panginoon. Hallelujah. Salita yan ng Diyos. Kung bahagi ka ng eternal life nandun, ang salita ng Diyos ay bahagi. Eternal life, ang salita ng Diyos na ating tinanggap. And that's why pag nag-meet yan, mayroong liwanag. May buhay. May revelation. May liwanag tayong nakikita sa salita ng Diyos. May buhay tayong nakikita sa salita ng Diyos. And that's why ginagawa natin kahit hindi kaya ng laman, pero naibibigay natin sa pananampalataya, sa pag-ibig sa Panginoon. And that's why may higit na ginagawa ang Diyos. May mga pagpapalang higit na ginagawa ang Diyos. And that's why sinasabi ko, hindi kailanman nagkulang ang Diyos sa buhay natin. Amen? Purihin ang Diyos, mga kapatid! Nakikita ba natin yan? Kung ating sinusunod ang mga kalooban ng Diyos, bawat precepts, commandments, statutes ng salita ng Diyos, doon nakasalalay ang blessing ng Panginoon sa buhay natin. Kung ating pahintulutan na gawin ang kalooban ng Panginoon, may magagawang Diyos sa lahat ng ating mga pangailangan. Totoo ang salita ng Diyos, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. To attain, ito dapat ang ating i-attain. Kaya nga sabi ni Paul sa Philippians chapter 3, verse 12 to 14, kung inyong babasahin. Meron doon sinabi si Paul na dapat niyang ma-attain ang perfectness, di ba? Pero ang ginagawa niya ay nagpapatuloy. Naabutin ito. Chapter 3, verse 12, sabi rito, not as though I have already attained. So yung word na attain, yun yung ibig sabihin ng lay hold on. Lay hold on. Kailangan natin ma-attain. Attain. Not as though I have already attained, neither were I already perfect, but I follow after, if that I may apprehend. Yung word na apprehend sa King James ay, kung inyong titignan, ay yung lay hold. Lay hold on, or off, lay hold. Apprehend, that for which also I am apprehended of Christ. So siguro maigi na sa Tagalog ay post natin ang mga bagay na ito. Hindi na ako magbubuklat sa aking Bible sa aking tablet, kundi sa Bible ko na lamang. Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yung kinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Yung baka sakali, kung tutuusin yung word na yan sa Tagalog ay, kung yung titignan ay parang hindi siya applicable. Dahil dito sabi ni Paul, if that I may apprehend that for which also I apprehended of Christ Jesus. Ibig sabihin, nahawakan niya na, naabot niya na dahil kay Kristo Jesus. Diba sabi ng Panginoon, nasa Kanya ang perfection, diba? Ang perfect na blood ay naihain na. Ang perfect na hain ay naihain na para sa atin. Sa tingin ng Panginoon, we are perfect sa biyaya ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, nandun na yung eternal life. Hawak na ni Paul. Alam niya, nasa kanya niya. Pero ang ginagawa niya, nagpapatuloy pa rin siya. Para hindi ito mapigilan, mga kapatid. Amen? Yung biyayang kanyang tinanggap ay hindi mapigilan. Sabihin natin, hindi mag-grieve, kundi nagpapatuloy siya upang maganap niya kung ano yung kalooban ng Panginoon na pinapagawa sa kanya. Dahil, totoo, dito tayo tinawag. Tingnan ninyo sa ating text. For which thou art also called, and has professed a good profession before many witnesses. Ito yung sabi ni Paul kay
kay Timothy. Di ba? Na dito talaga tayo tinawag sa buhay na walang hanggan. Amen? Ito yung pagkatawag natin, yung high calling, holy calling. Praise God. Called according to His purpose. Di ko na isa-isahin ng mga verse. I believe yung aking mga binabanggit ay nasa inyong mga puso na mga salita ng Diyos. So yung pagkatawag sa atin, yung purpose ng Panginoon, nandyan na makamit ang kaluwalhatian na naghihintay. Amen? That's why from glory to glory. That's why tinawag tayo mga vessel of mercy na prepared na upang tumanggap ng kaluwalhatian ng Panginoon. Romans chapter 9, andyan yan. Romans chapter 8, we are called sa purpose ng ating Panginoon, predestinated. Andyan lahat yun, mga kapatid. Tinawag tayo sa isang katawan, purihin ang Panginoon. Sino nang nasa katawan ng ating Panginoon? We are baptized in one Spirit. Praise God. Sino magpapasalamat sa Panginoon? Kaya ang sabi rito ni Paul, ye are called in one body and be ye thankful. Colossians chapter 3, verse 15, nandun yan. Magpasalamat tayo na nakabahagi tayo sa biyayang ito na napakadakila, mga kapatid. Amen? Hindi tayo, di ba? Sabihin na natin, hindi tayo anak sa ligaw o naisugpong lamang. Praise God. Tayo may karanasan sa pamilya ng Diyos, na ipanganak tayo sa pamilya ng Diyos. In one Spirit. Praise God. May karanasan tayo upang naipanganak sa kaharian, sa pamilya ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon upang tayo lumakad na karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, karapat-dapat sa pagkatawag, patungo sa Kanyang kaharian, unto glory. Yun yung ating pagkatawag. And that's why hawakan nating matibay ang pagkatawag na ito na itinawag sa atin ng ating Panginoon. Huwag natin hayaang humalagpos. Amen? Huwag natin hayaan na ito'y mawala, kapatid, o mapanghinaan. Hallelujah! Tayo, umawak tayong lubos. Hold on! Up! Katulad yan na nagre-rescue. Katulad yan ng ating Ama sa Langit na humahawak sa atin na hindi niya tayo bibitawan. Hallelujah! Amen! Hawak tayo ng ating Ama sa Langit. Hawak tayo ng ating Panginoon. Isa lamang yan. Ang kamay ng Panginoon ay ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya nga sila na sa aking kamay, sabi ni Jesus Christ, ay hindi na maaagaw pa ng kaaway. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! And that's why nakatakda tayo sa ganong kalagayan. Nakatakda tayo sa walang hanggan ng mga buhay. Nakatakda tayo sa katwiran ng Panginoon. Hallelujah! Kaya nga kung inyong babalikan sa sulat ni Paul kay Timothy sa verse 11 sa ating be thou, O man of God, plead these things and follow after, verse 11, 6:11, righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Amen. Ano yung mga bagay na yan? Lahat yan ay mga bagay na eternal. Amen. Bahagi ng eternal life. Praise God. Yun ang dapat natin i-pursue na higit sa buhay natin, mga kapatid. Kung may mga bagay man na inilalagay ang Diyos, bakit ba linagay ng Diyos sa akin yung sabihin na natin ang ating tinatalakay sa gabing ito? Dahil isang araw, nagkakalkal kami ng mga basura, ng mga dapat nang itapon ng mga lata doon sa pwesto ko, doon sa trabaho. Ay may nakita akong lata na alkansya siya. Yun, naging trending dati yan, di ba, yung pag-iipon. So, gumawa rin ang kumpanya namin ng lata na ipunan. So, nung nakita ko yun, ay may laman. Tapos, may laman na papel. At yung isang kasama ko, naging eager siya na kunin lahat yung laman.
kunin na lamang. Dahil galing yun sa opisina na tinambak doon. So nakalimutan na ng may-ari. So kinuha namin. Napansin ko yung linagay na papel dahil latang pinaglagyan, nabubulok na. Nasisira na yung papel. At sabi ko sa kasama ko, kunin ko yung lata, gamitin ko at mag-iipon ako. Pero nung linagay ko na sa isang lagayan, sabi ko, mag-iipon. At parang mayroong nangusap sa puso ko, panahon pa ba ng pag-iipon ng mga bagay na nabubulok? Saan ko naman gagamitin? Ano ang purpose? Diba, minsan may mga purpose tayo. Hindi naman masama yan, mag-ipon tayo. Pero kung ang purpose natin mag-ipon para sa sakit, para may gamitin tayo sa ganito-ganito, wag na mga kapatid. Baka mapunta nga lang sa sakit. Di ba? Pero kung mag-ipon tayo para sa kalooban ng Panginoon, gagamitin sa gawain ng Panginoon, nag-ipon tayo para makarating sa lugar ng Samar, Masbate, purihin ang Panginoon. Totoo, nakapag-ipon tayo, di ba? Alam niyo ba yung mga biyayang tinatanggap ko sa ating mahal na pastor? Iniipon ko. Yun yung nakakarating ako ng Masbate, Samar. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Actually, ang Kabadbaran, kaya ng Panginoon. Hindi nagkukulang ang Panginoon, mga kapatid. Pero minsan may nilalagay ang puso ko na, siyempre, hindi muna. So, may ginagawa ang Diyos. So, yun, dumating sa puso ko, kailangan pa bang mag-ipon ng mga bagay na mawawala, di ba? Ninanakaw, nasisira ng kinakalawang, sabi ng ating Panginoon. Diba? Sabi ng Panginoon, mag-ipon kayo ng mga bagay na hindi nakakalawangin, hindi masisira. Hallelujah! Ang katwiran ng Panginoon, yung ating mga naririnig na mga karunungan ng Diyos, hindi na yan mawawala sa atin, kayamanan natin yan. Ipunin natin yan. Hallelujah! Ang mga katwiran ng Diyos na ating naririnig sa salita ng Diyos, ang mga correction, ang mga pagtutuwid ng Diyos, kayamanan natin yan. Hindi na yan mawawala sa atin. And that's why pakinggan natin ang mga instruction ng Diyos, ang mga pagtuturo ng Diyos dahil mahal tayo ng Panginoon. Nais niyang magkaroon tayo ng karunungan na nagmumula sa Kanya na hindi na kailanman mawawala. Purihin ang Panginoon. You see? Anong purpose ng ating mga iniipon ngayon, mga kapatid? Minsan, nakakalimutan natin, mas higit pa natin nabibigyan ng pansin ng mga walang kabuluhan sa buhay natin. Wake up! Wake up, mga kapatid. Hindi tayo anak ng kadiliman. Anak tayo ng kaliwanagan. Amen? Isakbat natin ang mga katwiran ng Panginoon. Amen? From right and left, pananampalataya, pag-ibig, helmet of salvation, isakbat natin, mga kapatid, upang tayo'y magtagumpay. Hallelujah! At makita ang mga kalooban ng ating Panginoon. Okay. Sa 1 Timothy chapter 6 din, 19, nabanggit din yung word na yan. Sabi ron, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. That's King James Version na aking binabasa. Laying up in store for themselves. Diba, yung advice ni Paul kay Timothy na aralan mo ang mga mayayaman sa ating context, sa ating text, diba? Andun yun. Na huwag silang magmalaki, kundi maging mapagbigay sila, diba? Huwag silang manangan sa mga kanilang kayamanan, kundi magpasalamat sila. Andun yan sa verse, chapter 6 yan, mababasa natin. Okay. 14 or 13. I give thee charge in the sight of God who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession, that thou keep the commandment without spot and rebukable until the appearing of our Lord Jesus Christ.
Yan yung pangungusap ni Paul kay Tim. Which is in time past, he shall show who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords. 17 na lamang, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded. Huwag silang magmataas ng kanilang mga pag-iisip. Dahil totoo, pag marami ng tinatangkilik ay mapagmataas na yan, di ba? Wala nang sinisino yan, mga kapatid. Mga mayayaman ngayon, dahil kaya nilang bayaran ang lahat, dahil mayaman sila, kaya nilang gawin ang lahat, mga kapatid. Kaya nilang takpan ang justice. Minsan, ganyan ang nangyayari sa ating lipunan. Dahil mayayaman sila, mapera sila, kaya nilang bayaran ang justice sa ating lipunan. You see? Minsan nababaluktot ang totoo. Di ba? Nagiging mali ang mga totoo at ang mali ay nagiging totoo dahil sa kayamanan nila. Pero dito si Paul ay nagpaalala kay Timothy na aralan ng mga mayayaman. Dahil si Timothy ay isang evangelist, kailangan talaga niyang mangaral, mga kapatid, sa lahat. Praise God. May pagkakataon, I believe, nagkaroon ng pagkakataon si Timothy pang mangaral. Aralan ang mga mayayaman sa kanilang panahon na huwag magmataas at na huwag magtiwala sa mga uncertain riches but in the living God. You see, magtiwala tayo sa Diyos na nagbibigay ng mga mabuting bagay. Na maging ready na mapagbigay, willing to communicate, ready to distribute. That's why they laying up in store for themselves a good foundation. Amen. So, ibig sabihin, pag ginawa nila ito, nag-iipon sila ng isang matibay na pundasyon. Amen? Ng mga mabuting bagay. Praise God, na kanilang mga ginagawa. Dahil ang mga mabuting bagay na ginagawa nila, ito'y mabuti sa harapan ng ating Panginoon. That's why kung magpapatuloy sila, kung sila'y nasa pananampalataya, ay napakainam, mga kapatid. Sila'y nag-iipon ng kayamanan na hindi na mawawala. Kang kayamanan na hindi na mananakaw, mabubulok, mga kapatid. Amen. Praise God, ito'y mananatili sa kanila. So, ito dapat ating gawin, mga kapatid. Ang mga mabubuting bagay na ating mga ginagawa, ay gawin natin. Magpatuloy tayo. Amen? Huwag natin pigilin. Kung may mga ambagan, magbigay tayo. Huwag natin pigilin. Kahit ilang kusing lamang yan. Praise God. May magagawa ang Diyos. Amen? Makibahagi tayo sa lahat ng mga ambagan. Kung kaya natin magbigay. Minsan nga, ang nanay ko ay sinasabi, wag na nay, kami na lang. Pero may kagalakan sila di ba? Hindi sila mapigilan. Kahit iniisip mo na kailangan nila yon, mas may maibibili pala sila doon, pero hindi sila napipigilan dahil meron nang naitanim, mga kapatid, sa kanilang puso. May pananampalataya na, may salita ng Diyos na naitanim sa kanila. Mas may higit ng kayamanan na na-store sa kanilang mga puso. Hallelujah. That's the good foundation. Hallelujah. Sa salita ng ating Panginoon. It's a good foundation. And that's why nakakaya natin magbigay sa higit na hindi natin kaya kuminsan. Praise God. Dahil sa pangangailangan, minsan, minisip natin, pero mayroong good foundation na naitanim, na salita ng Panginoon, mas mayaman yung naitanim. May gintong pananampalataya na naitanim. Amen? And that's why nag-uumapaw yung kagalakan. Sinasabi, bibigay ko ito, pero, di ba, hindi man tayo humihingi sa Panginoon ng kapalit, pero alam natin, may ginagawa ang Diyos. May bihaya ang Diyos. May prinsipyo ang Diyos sa kanyang salita. Na anuman ang ating tinanim ay kanyang, di ba? Anuman ang ating itinanim ay, di ba? Yun yung ating aninihin. Yun yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Nagtanim tayo ng konti, aani tayo ng konti. Nagtanim tayo ng bountiful, aani tayo ng bountiful. You see?
Buhay ang Diyos. Depende sa measure ng ating pananampalataya na nilagay ng Diyos. You see, that's why may measure ang pananampalataya natin. Kaya huwag tayong maghanapan. Thank God, may mga anak ng dito na bountiful kung magbigay. Amen? Kaya nilang magbigay. Thank God, that's the gift na binigay ng Panginoon. Sa kanila, pananampalataya. Gift of eternal life ay nasa kanila. Sa bawat isa. That's why umaapaw. Praise God. Okay, kulang ang oras mga batid. You see? So, hawakan nating matibay ang mga bagay na mabubuting bagay na nilalaan ng Diyos sa buhay natin. Hold on, pass. Dahil dito talaga tayo tinawag ng Panginoon upang magtamo ng mga bagay. So, what is eternal life? For just a meantime. Alam natin, eternal ay without beginning, without end. That which always has been and always will be. Without end. Never to cease. Eternal. Siyempre, everlasting. It's beyond, sabihin natin, physical existence. Pero kaya niyang, di ba? Sabihin natin, exceed beyond, sabihin natin, physical existence. Ang eternal na yan. Hindi siya nalilimitahan ng oras. Ang eternal. Amen? Eternal eh. Walang oras sa Kanya. Andiyan na siya, eternal. God is eternal. Walang simula, walang katapusan. God is eternal. Nasa Kanya ang buhay na eternal, mga kapatid, na ibinahagi sa atin sa mamagitan ni Kristo. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, ay natanggap natin ang eternal life na ito, mga kapatid. Eternal life is a gift from God. Diba? Romans chapter 6, verse 23. Pakipost lamang. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. It's a free gift. Amen. Ito'y kaloob ng Diyos na walang bayad. Purihin ang Panginoon. Amen? Di ba mabuti ang Panginoon, mga kapatid? Walang bayad, ang eternal life. Pero yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan tayo dati, mga kapatid. Dahil sa isang Adan, sa isang tao, Adam, ay nakapasok ang kamatayan na nagkasala siya. Pero sa katwiran ng isa, Romans chapter 5, andun yun, mga kapatid. Dahil din sa isa, sa katwiran ng isa, ay naibalik tayo sa buhay na walang hanggan. Sa katwiran ng Diyos, mga kapatid, sa eternal life. Praise God. Nakapasok ang kasalanan. Namatay ang lahat. Patay ang lahat. Sa harapan ng Panginoon. Pero praise God, purihin ang Diyos. Siya pa rin ang nagbigay ng daan. Siya pa rin ang gumawa ng daan para maibalik tayo sa daan ng katwiran. Sa daan ng buhay, mga kapatid. Hallelujah. Na nawala sa atin. Ibinalik ng Diyos sa atin. Salamat sa restoration ng buhay na ibinigay sa atin. Amen. Through Jesus Christ. So it's a gift of God, mga kapatid. Lahat ba'y nakatanggap ng gift ng ating Panginoon sa gabing ito? It's a gift of God, mga kapatid. Ito'y biyaya ng Panginoon. It's a grace of God. Hallelujah. Biyaya ng Panginoon. It's a gift na tinanggap natin sa pamamagitan ni Kristo. And that's why ang pagtanggap kay Kristo ay tinanggap natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Ang pagsampalataya kay Kristo, praise God, ay ang pagtanggap ng buhay na walang hanggan. So nakapasok ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao. That's Adam. And death passed upon all men. Sabi ron, lahat ay nagkasala. Walang nasumpungan ng Diyos. Lahat ay nagkasala. Amen.
parang libingan, lahat. Walang naghahanap sa Diyos. Lahat ay nagkasala. Yan ang buhay natin ngayon. Noon, mga kapatid. Lahat tayo ay nagkasala. Hindi naghanap sa Diyos. Amen? Hindi tayo naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang naghanap sa atin. Amen? Adan, nasaan ka? Praise God. Salamat sa biyaya ng Diyos. Nagkasala na sila, pero ang Diyos ay mabiyaya pa rin. Purihin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Totoo, mahabagi ng Diyos. Siya'y bukal ng kahabagan. Hallelujah. Siya'y bukal ng pag-ibig. Hallelujah. Siya'y bukal ng pagliligtas. Bukal ng katwiran. Bukal ng lahat ng mga bagay na eternal na nais niyang ibahagi sa kanyang linikha, sa kanyang mga anak. Purihin ang Panginoon. And that's why nakabahagi tayo, mga kapatid. Ang mga bagay ng Diyos ay nasa atin. Nakikita niyo ba yan, mga kapatid? Ang mga bagay ng Diyos. Eternal life ang nasa atin. That's why makikita sa buhay natin, bumubukal. Amen? Kaya sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Siya ang buhay. Ang Panginoon ang siyang buhay. Okay, kulang ang oras, mga kapatid. Eternal life comes to those who believe in Jesus Christ. John 11:25 sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Amen. So therefore, ang eternal life ay current, sabihin natin, possession natin. Ito'y presente na kalagayan natin. Current possession, ibig sabihin, presenting nasa atin ang eternal life ng ating sinampalatayanan, ng ating Panginoong Kristo Jesus. Na siya ang buhay na ating tinanggap. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Amen. Present tense, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Kung inyong papansinin, ang bawat wording ng ating Panginoon, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Buhay ang salita ng ating Panginoon. John 3:36, he that believeth on the Son hath. Yung hath ay isang present tense, has. Ang present tense ng hath ay has. Ibig sabihin, sa ibang salin, he that believeth on the Son has everlasting life. So, current possession natin, mga kapatid. Kung ikaw sumasampalataya sa ating Panginoon, tinanggap na natin ang buhay na walang hanggan. Yung current na possession mo, kalagayan mo, sa panahon ngayon, sa ngayon. Amen. Nandiyan pa ba kayo? You see, he that believeth on the Son, sino sumasampalataya sa anak ng Diyos na buhay? Siya ang sinugo ng Diyos upang tayo maibalik, ma-restore sa buhay na nais ng Diyos sa atin, mga kapatid. Praise God. You see, he that believeth in me, though, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Oh my. So nanatili ang galit ng Diyos sa kanila na hindi sasampalataya sa anak ng Diyos na buhay. You see? Kaya ang galit ng Diyos ay nakikita araw-araw. Sa hindi nila pagsampalataya sa anak ng Diyos, hindi nila pagtanggi sa mga salita ng Diyos, sa pag-alok ng Diyos ng kanyang buhay. You see, hindi lang basta buhay, mapatid. Eternal life. Isipin ninyo, mapatid. Free gift. Walang bayad. Tinanggap natin na walang bayad. Sabi ng Panginoon, ibigay natin na walang bayad. Ibahagi natin na walang bayad. That is why kung bumubukal ang eternal life, ang buhay na ito na nasa atin, ibabahagi rin naman natin dahil hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Nabubuhay din naman tayo para sa iba, mabatid. Na ang buhay na ito ay kailangan din naman nilang makita
ang eternal life na ating tinanggap sa buhay natin. You see, dahil ang kamatayan, ang galit ng Diyos ay nananatili sa kanila until now, hanggat hindi nila nakikilala ang anak ng Diyos na buhay. Okay, John 5:24. Anong sabi diyan? Pakipost lang, sabi diyan. John 5:24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi papapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Oh, purihin ang Panginoon. Sino na ang nailipat ang buhay? Mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Wala nang kamatayan, mga kapatid. Praise God! Purihin ang Panginoon. That's why mawala man tayo sa laman, mauna man tayo, kung lulubin ng Diyos, nagpapahinga lamang tayo. Amen? Isang araw, gigisingin tayo sa uling tunog ng trompeta. Praise God! Una tayong bubuhayin ng Panginoon. Praise God! Salamat sa pag-asa ng salita ng Diyos. Wala nang kamatayan sa mga anak ng Diyos. And that's why, hanggat hindi napupulpil ang purpose ng Diyos, hindi pa natapos ang purpose ng Diyos sa buhay natin, sabihin na natin, we are, diba? Sabihin natin, immortal. Praise God. Immortal sa harapan ng ating Diyos. Dahil ang eternal life ay nasa atin, mga kapatid. You see? So, present tense yung hat sa King James, sa ibang salin, has. Inyong pansinin niya, ang salita ng Diyos ay present lagi, mga kapatid. Amen? Nasa atin, yan yung current na kalagayan natin ngayon. Isipin ninyo yan, mga kapatid, na napakabuti ng Diyos, napakabiyaya ng Diyos. And that's why, mga kapatid, let's focus. I-focus natin ang ating sarili. Hold on. Lay hold on to eternal life. Amen? I-focus natin ang ating buhay sa mga makalangit, na, sa mga eternal. Sabi nga ng awit, di ba? Hawakan nating matibay. Praise God. Focus our life. Not ang mga bagay na nakikita na may katapusan. Sabi nga, itingin natin ang ating pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil ang mga bagay na hindi nakikita ay walang katapusan. You see? So, paano natin makikita, malalaman na tayo may buhay na walang hanggan na? Which I believe, lahat dito ay may buhay na walang hanggan na. Sino sumasampalataya, mga kapatid? Ang ating tinanggap ang Panginoon, in the first place, nagsisisi tayo sa ating kasalanan, di ba? Repent and be baptized. Amen? In the name of Jesus Christ. Then, tatanggapin natin ang gift ng Holy Ghost. Holy Ghost is life mismo. Buhay! Praise God. Dahil kung walang Espiritu ng Diyos, ay tayo patay. Sa harapan ng Panginoon, the Spirit of life, Romans chapter 8. The Holy Ghost, nang tayo nagsisi, praise God, ang gift ng Panginoon ay tinanggap natin. I believe lahat tayo rito, may karanasan yan, di ba? Nagsisi, then nagpabautismo, then tinanggap natin ang gift ng ating Panginoon na Holy Ghost, which is the Spirit. The Spirit is life, sabi rin sa Romans, di ba? Praise God. At sino mang walang Espiritu ng Panginoon, hindi sa Kanya. Ibig sabihin, patay tayo sa harapan ng Panginoon. Pero salamat, binuhay tayo. Kung ano yung buhay kay Kristo, praise God, ay siya rin nananahan sa atin. Praise God. Diba? Quicken our mortal bodies. Ibig sabihin, buhay na buhay tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi na tayo patay. Binuhay na tayo ng Panginoon. Praise God. Purihin ang Panginoon. You see, upang malaman natin na tayo may buhay na walang hanggan, siyempre, dadaan tayo sa step by step. Sa will, sa kalooban ng ating Panginoon. Accept mo ang provision ng Panginoon sa pagliligtas. God's provision, our Savior. Sabi nga, Savior is our Savior, di ba?
Siya ang ating tagapagligtas. Kaya nga, i-confess mo yung napakainam, mga kapatid. With the mouth, speak, pero dun sa heart mo, you believe, then confess. Sabi sa Romans chapter 10, nandun yun. Napakaigi na i-confess natin na ang ating Panginoong Kristo Jesus ay siyang tagapagligtas natin. Kaya nga napakainam, pag tayo binabautismuhan, pag tayo nagbabautismo, di ba, tatanungin natin, tinanggap mo na ba ang ating Panginoong Kristo Jesus? Nagsisi ka na ba sa iyong kasalanan? Napakainam na mayroon tayong tugon. Confess! Di ba? I-confess mo na ang Panginoong Kristo Jesus ay siyang Savior mo. Praise God! Siya yung God's provision na ibinigay sa iyo upang ikaw ay maligtas. Amen. With the man, believe, sabi ron, and with the mouth, confession is made. Praise God. Then salvation ay nariyan, mga kapatid. Praise God. Kaya napakainam na tayo magsalita sa harapan ng Panginoon. I-confess natin kung ano na yung nasa loob natin, mga kapatid. Sampalatayanan natin ang bawat salita ng ating Panginoon. Oh, amen. Kulang ang oras, mga kapatid. Okay? So confess, repent, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. Kung inyong makikita yan sa Acts chapter 16, sa panahon nila Paul, kung paano sila nangangaral noon, nakita, at marami nagtatanong sa kanila kung paano gagawin nila. Repent, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Totoo ba ang salita ng Panginoon, mga kapatid? Minsan kinakailangan ibigyan natin ng diin. Believe. Sumampalataya sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Ganun lang kasimple, mga kapatid. Kung anong dapat mong gawin upang maligtas, manampalataya lamang sa ating Panginoong Kristo Jesus, na siya lamang ang tagapagligtas sa buhay mo. That's all. Sabihin natin sa ating Panginoon with the heart, hallelujah, at may pangyayari na gagawin ng ating Panginoon. Confession ay napaka-inam. 1 John chapter 5, verse 11, this is the record that God hath given us eternal life, and this life is in His Son. So, nasa ating Panginoong Kristo Jesus ang buhay na ito, mga kapatid. Kaya napaka-inam na siya ay ating lubos na sampalatayanan. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. That's why kung wala si Kristo sa buhay mo, wala kang totoong buhay. Pero kung si Kristo ay nasa buhay mo, may buhay ka na walang totoong buhay ang nasa iyo, mga kapatid. Mismo si Kristo ay nasa atin. Amen. Kung ating tinanggap ang ating Panginoon. Okay, for the last. Laying hold through faith and action. Kaya napakaigi ang pakikipagbaka, mga kapatid, sa pananampalataya. Tunay, marami tayong struggle. Kailangan nating i-resist ang temptation sa buhay natin. Kailangan natin talagang mag-pursue sa mga bagay na katwiran ng Diyos. There's a spiritual warfare, mga kapatid. Sinabi ko na yan kanina sa atin. Totoo ang labanan sa buhay natin. Huwag natin maliitin ang kaaway. Totoo ang kaaway. Amen po ba? Makapangyarihan siya. And that's why kung hindi tayo magiging matatag, kung hindi tayo binigyan ng lubos na kapangyarihan ng Diyos, hindi natin mahaharap lubos ang kaaway. Hindi tayo magtatagumpay sa kaaway. Hindi tayo magtatagumpay sa mga temptations, sa mga silo ng kaaway sa ating panahon dahil marami siyang ginagawa upang masilo ang mga mananampalataya sa huling panahon ito at mawala ang kanilang focus, ang kanilang attention sa paglilingkod sa Panginoon. So napaka-perilous ang ating panahon. And that's why mayroon talagang labanan sa ating pananampalataya. And that's why sabi ni Paul kay Timothy, fight a good fight. Ibig sabihin, kailangan mong i-maintain ang pagtatapat o mabuting pakikipagbaka sa harapan ng Panginoon.
Dahil si Paul, ganun ang ginawa niya, mga kapatid. As a good soldier. Ang bawat isa sa atin is a good soldier. 2 Timothy chapter 2, andun yan. 3, kung ating ipopost, andun yun. We are a soldier of God, mga kapatid. A good soldier. That's why makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka. Hindi tayo nakikipag-entangled sa sanlibutan, affairs of this world. Hindi na yun ang buhay natin, mga kapatid. As a good soldier of God ay sumusunod sa commandment ng chief command. Yung nagkukuman sa atin, yung chief, ang ating Panginoong Kristo Jesus. Praise God. Sumusunod tayo as a good soldier of God. Hallelujah. Ay nagkikipaglaban tayo ng mabuting pakikipagbaka. Okay. So, ang mabuting pakikipagbaka ay yung mame-maintain natin yung katapatan sa ating pananampalataya. Yun yung mabuting pakikipagbaka. Kaya sabi ni Paul, don't overcome evil, overcome evil with good. Diba? Sabi niya, at huwag itong ma-overcome ng yung mabuti sa atin ng mga masasama. That's in Romans chapter 12. Andun yan, mga kapatid. Naalala ko lang. That's a good fight, mga kapatid. Amen? Na ang ating pananampalataya hindi na-overcome ng evil, kundi na-overcome natin ng mga mabubuting pakikipagbaka. And that's why sabi ni Paul, ang mga nag-strive sa, di ba, sa pakikipaglaban ay temperate in all things. So mayroong, sabihin natin, ang kanilang buhay ay mayroong disiplina, sabihin na natin. Di ba, yung mga athlete, yung mga nakikipagbaka, may disiplina. Kaya nga si Paul, hindi siya nakikipagbaka na walang kabuluhan o sumusuntok sa hangin. You see, ang bawat tama niya ay tatama talaga ang suntok na ni Paul. Sabi doon, totoo, may pakikipagbaka, mga kapatid, sa ating mga buhay. And that's why makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka sa ating panahon. Fight a good fight. Kaya nga sabi ni Paul, for the last, finally, brethren, sabi niya, for the last, Ephesians chapter 6, buksan natin, verse 10, tayo magtatapos dahil kulang na ang oras, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Salamat. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So kung inyong titignan pa, babasahin pa hanggang baba upang tayo makatayo sa huling panahong ito na matibay, ay kinakailangan natin isuot ang baluti, kumpleto tayo, mga kapatid, sa pakikipagbaka. So sa katapos-tapusan ay napakainam na paalala ng ating kapatid na si Paul, be strong in the Lord. Kung paano nangusap ang Panginoon si Moises kay Joshua, be strong in the Lord, be good courage, di ba? Ito rin ang iiwan ko sa gabing ito. Kailangan talaga natin magpakalakas sa ating pananampalataya sa pakikipagbaka. Dahil totoo ang labanan ay totoo sa ating harapan. Hindi natin kakayanin ito sa sariling lakas natin. Kakayanin natin ito dahil meron talagang linagay sa atin na kapangyarihan. Ephesians chapter 1, verse 19, sabi ron, that in what is the exceeding greatness of His power to usward who believe according to the working of His mighty power. So merong gumagawa na makapangyarihan, mighty power sa atin, mga kapatid. Amen? Sa kanila na sumasampalataya. Lahat ba rito yung sumasampalataya, mga kapatid? There is exceeding greatness of His power to usward who believe
according to the working of His mighty power. Ibig sabihin, may gumagawang makapangyarihan. Nariyan ang Diyos na makapangyarihan, mga kapatid. Hallelujah! Upang tayo'y magtagumpay. Sampalatayan natin ang kapangyarihan niya ay makapangyarihan sa ating kalagitnaan. To be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Hallelujah! Yan ang kailangan natin. Palakasin tayo ng Espiritu, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, in the inner man, upang mapagtagumpayan natin ang kaaway. Be strong, mga kapatid. Amen? Totoong labanan. Be strong and good courage. Hallelujah. Praise God. May panahon ng panglulupaypay, mga kapatid. Kaya nga ang Panginoon, ang Diyos ay laging nangungusap, be strong, therefore, and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded. 2 Chronicles 15:7. Huwag manghina ang inyong mga kamay. Sino ang hindi nanghihina sa gabing ito, mga kapatid? Be strong, therefore, and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded. Amen. Huwag manglupaypay. Huwag manghina. Dahil I believe mayroong reward na naghihintay sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Sinong gustong sa gabing ito humiling ng kalakasan sa Panginoon sa gabing ito? Katulad ng sabi ni David, in that day when I cried, sino ang patuloy na humihibik sa Panginoon at humingi ng kalakasan sa Panginoon sa gabing ito? In that day when I cried, Thou answered me and strengthened me. Pinapalakas mo ako, Panginoon, nang ako'y humihibik sa iyo. Hallelujah! And within strength in my soul. Ibig sabihin, kinakailangan ang ating mga kaluluwa ay palakasin ng Diyos sa mga sandaling ito. Sinong may kahilingan yan, mga kapatid? Ano ang ating mga kauhawan sa gabing ito? Ano ang ating mga desire pa? Kalakasan ba, physically? Magagawa ng Diyos ipagkaloob. Lalong-lalo na ang kalakasan sa ating mga kaluluwa. Kung meron tayong paghibik sa gabing ito, kayang ibigay ito ng Diyos. May pangako ang Diyos, Kanyang palalakasin ang mga mahihina ang mga kamay. Hallelujah! Yung mga mahihinang tuhod ay Kanyang palalakasin. May pangako ang Diyos sa huling panahong ito. May paggawa ang Kanyang kapangyarihan, mga kapatid. Sino ang sumasampalataya sa gabing ito? Amen. Purihin ang Panginoon. I believe may paggawa ang Diyos sa ating kalagitnaan. God bless us all, mga kapatid. Sampalatayanan natin ang mga salita ng Diyos. Let's us hold on. Hallelujah. Ang buhay na walang hanggan sa buhay natin. Hawakan nating matibay at huwag itong humalagpos sa ating mga buhay. Gawin natin, i-pursue natin ang mga bagay na ito. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin. Mapagpalang Diyos, tunay, Panginoon, ang iyong salita ay buhay para sa amin. Kukulangin ang oras dahil eternal ang iyong salita, Panginoong Diyos. Napakalawak ng iyong salita dahil ang salita at ikaw ay isa lamang, Panginoon. Tunay buhay para sa amin, kagalakan para sa amin, kalakasan para sa amin ang iyong masalita. Panginoon, salamat sa hubing ito. Tunay, darating ang panahon, hallelujah, na ang lahat ng mga malalakas ay manglulupaypay. Pero sila na naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Panginoon, may kalakasan na naghihintay sa huling panahong ito. Ito ang aming kailangan sa huling panahong ito, Diyos. Na dapat naming pananganan, dito mo kami tinawag. Dito mo tinawag ang iyong iglesia. Dito mo tinawag ang individual na bahagi ng iyong katawan. Dito mo tinawag, Lord, ang iyong bride sa huling panahon. Mayroong kalakasan na mag-a-arise sa huling panahon.
sa iyong paggawa sa iyong iglesia sa huling panahon. In mighty power. We believe, Panginoon, ito yung pangyayarihin. At kailangan namin sampalatayanan ito at exercise, Panginoon, habang kami nagtitiwala sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Aming pinananganan, hallelujah, hinawakang matibay, sinasampalatayanan ng lubos na mayroon kang magagawa sa aming mga pangailangan. Kailanman hindi ka nang hina, O Diyos. Hallelujah, sa aming mga buhay. Ikaw ay nanatiling malakas, Panginoon. Ikaw lang ang hindi nanghihina. That's why kanino kami mananangan? Kundi sa iyo, Panginoon. Sa iyo na hindi nanghihina. Sa iyo na humahawak sa amin. Hallelujah, na hindi manghihina. Oh, glory to Jesus. Sa sampalataya kami sa iyo. Meron kang magagawa sa aming mga pangangailangan. Lord, napakaliit ang mga material na bagay na aming mga pangangailangan. Binigay mo ito, all things, to enjoy. Hallelujah. Unahin lamang namin ang iyong katwiran at susunod na lamang ang mga bagay na ito. I believe it's true, Lord. Hallelujah. Sumusunod ang iyong kabutihan sa iyong mga anak. Kung uunahin namin ang iyong kalooban, uunahin namin ang mga wala ng katapusan sa buhay namin, mayroon kang pangako, Panginoon, sa aming mga buhay. That's why, Lord, salamat sa gabing ito, salamat sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming manangan sa iyong mga salita, sa mga bagay na hindi na mawawala sa amin. Bless everyone. Bless your word in our hearts. Hallelujah. Mawi sa iyong lahat ng pasasalamat. Puri, Lord, sa lahat ng ito. In the mighty name of our Lord Jesus.